Ito nga po pala, meron kami available na female na pure European Doberman na anak ni King Igor. Bali magti 3 months na po siya, naka-ducktail, naka-earcraft. Ito naman po, meron kami available na Island Born na anak ni Pandora at saka ni Armor na Borbol. Dalawang female po yung available namin. Next. Meron din tayong mga available na dalawang female na Cane Corso na mga black. Magti 3 months. 3 months old pala yan. Meron nga din po pala tayong available pang dalawang female na Borman. Anak po ni Armor yan, yung Borbol ko, saka ng pure European Doberman ko na si Citra. Ball yan, paborito ko rin yan. Eh, yun yung nag-stud kanina na napakalaki. Alam mo, takot ako dyan kay Armor. Kasi nga naalala mo yung dinamba ko. Talagang napaka-loyal niya sa owner. Pero pag wala naman ako, mabait siya. Kaya lang pag nandun ako, ayaw niya ng malapit sa akin. Oo nga. Yun ang ugali niya. At eto nga ay inabutan kami ni Sir Joel na napakalakas na ulan. Siyempre, hindi natin mapipigilan. Pero salamat pa rin sa Panginoon at kahit pa paano, nakapag-shoot tayo. Okay, good day sa inyo mga kuya at mga ate. Ngayong araw ay kasama ko ang may-ari ng pinakamalaking kennel sa buong Bulacan. Walang iba kundi si Sir Joel Valderrama. Magandang hapon sa iyo. Magandang hapon. Salamat ulit at pinagbigyan mo ako sa aking request na mabisita ulit ang iyong kennel. Masaya ko yun din kasi pang-anim na taon na namin dito sa Doberman 6 years anniversary ng Doberman Farm Kennel ngayong araw. Sa mga viewers natin, maraming naghahanap ng mga quality dogs, mga large dogs, tsaka mga small dogs, marami dito sa Doberman Farm Kennel. At syempre, isa nga ang Doberman Farm Kennel sa pinakamalaking kennel na nabisita natin dito sa Bulacan. Meron pa bang mas malaking kennel sa kennel mo? Wala pa ako na Wala pa ako naririnig, no? Sabi, ano ba? May may nakita ka na ba sa mga... Wala pa eh. Basta sa Bulacan, merong sigurong mga kennel, backyard. Oo, mga ganun. Pero yung sinabi ng kennel na napakalaki na 5,000 square meters, wala. Wala. Talagang nagugulat sila pag pupunta sila sa kennel. Tsaka ang laki ng improvement ng kennel mo, no? From Doberman, tapos ngayon meron ka ng... Alis lahat na ng breed, nandun na. Sir Joel, kailan nagsimula ang Doberman Farm Kennel? Bali, nagsimula to halos year 2020, kung hindi ko makalimutan. Pandemic. Pandemic yan. May 2020. May 2020. Oo. Ano ang pinakaunang breed ng aso na meron ka doon sa iyong Ang kennel? pinakauna kong breed doon, Belgian Malinois, Doberman. Tapos yung mga small breed lang. Tapos yung mga Shih Tzu, Pug. Ayan, tapos yung mga Beagle. Yan lang dyan ako nagsimula. Tapos Corgi, dyan ako nagsimula. Bakit ka nga ba nahilig sa aso? Nahilig ako sa aso. Bata pa ako, mahilig na ako sa aso. 5 years old pa lang ako. Talagang yung mga aspin, mahilig talaga ako doon. Doon ako nagsimula hanggang sa unang alaga ako na talaga imported yung pitbull yun. Mga fighting lane na pitbull, doon ako nag-start na mag-breed ng may lahi. Naalala ko nga yung pumunta ako sa kennel mo noon. Meron kang inampun na aso, si Dexter tsaka si Taga. Taga. Kamusta si Taga? Taga, pumano na si Taga sa katandaan, namatay na rin. Di ba nakwento mo sa akin noon, si Taga ay nawala? Oo, nawala. Tapos nakita mo lang nakakatayin na. Oo, tapos pinapunta ko kagad sa tao ko, sabi ko babayaran ko na lang, wag lang katayin si Taga. Kasi nakasako na si Taga eh. May nakabalita ako na nandun daw. Tapos tsaka mo pinapuntahan sa tao? Oo, tapos pinabayaran ko na lang para hindi na makatay. Ang swerte ni Taga, no? Kasi di ba yung nakita ko nga siya, meron siyang Taga dito sa Tagiliran. Oo, kasi nga nakita ko siya may Taga talaga. Kumbaga talagang ginamot namin para gumaling. Kaya Taga ang pinangalan. Kaya Taga para hindi siya makakalimutan. Bukod doon kay Taga, di ba? Meron pang isang aso na inalagaan mo, si Dexter. Si Dexter. Si Dexter naman yung parang Shiba Inu ang itsura. Oo, yun, Shiba Inu na itsura nun. Dati kasi naalala ko dati, nasa gate yun, talagang hindi siya pumapasok. Galisin, talagang tapos hanggang sa unti-unti kong pinapakain, hanggang sa bumait. Hanggang sa pinasok mo na sa loob ng kennel. Doon na siya Nandun nga, may video tayo niyan na pinaliliguan. Naalala mo dati, di ba? Nung first ginrumpa, di ba? Oo, ginrumpa natin yun. Ilang years ka na, Sir Joel, sa dog breed industry? Ayun, almost 6 years na, 6 years. Almost 6 years? Oo, 6 years na. Ilang aso ang meron ka? Ngayon, kasama papi, nasa 280 yata. 280 papi? Oo. Dogs kasama papi? Kasama na papi doon. Mga bagong papi ngayon. Kasama papi. Ano-ano mga breed na meron ka ngayon? Ilang breed ng aso? Ang mga nadagdag sa akin kasi, yung nag-ano na ako ng Kangal, Turkish Kangal, tapos yung Alabay, yung tinatawag na Central Asian Shepherd Dog. Tapos nag-alaga na rin ng Borbol, yan, paborito ko rin yan. Yun yung nag-stud kanina na napakalakas. Alam mo, takot ako dyan kay Armor.
Kasi nga naalala mo yung dinamba ko. Oo, talagang napaka-loyal niya sa owner. Pero pag Oo. wala naman ako na mabait siya, kaya lang pag nandun ako, ayaw niya nang may malapit sa akin. Oo nga Yun ang ugali niya. Simula tayo dun sa pinakamalaking breed mo. Ano yung mga nandun sa harapan? Sa harapan, nandun yung Cane Corso, American Akita, tapos yung Borbol, tapos yung Great Dane, yung Belgian Malinois, tapos yung Dutch Shepherd, yung mga pure European Doberman ko, nandun din. May Rottweiler ka pa doon, tsaka May bago kong import na Golden Rottweiler, yung mga 5 months, saka yung German Shepherd ko na 7 Yung bago? months. Yung mga pang-stud ko rin yun, mga import, puro import. Gaano kalaki yung kennel mo? Gano'ng kalaki? Bali, ano siya kalating hektarya. 5,000 square meter. oo. Ganong kalaki ang Ganun kennel. kalaki. Ano ba? Meron ba kayong nakitang kennel sa Bulacan na 5,000 square meter, mas mataas pa doon or 1 hectare? Comment nyo naman dyan sa ating comment section para makita natin kung meron pa bang mas malaking kennel dito sa Doberman Farm Kennel. Ano ang daily routine mo sa pag-aalaga ng mga aso? Sa pag-aalaga ako ng aso, bali twice a day ako magpakain, hindi ako isang beses lang. Oo. Pero ngayon summer, mas kinakontihan ko lang pagkain nila kasi nga mainit. Mm. So, mas mahirap, baka ma-heat stroke. Pero twice a day pa rin naman ang pakain nila. Hindi kasi ko nakukontento na isa lang eh. Parang gutom na gutom pa rin ang aso ko eh. Pag feeling ko parang ako yung, halimbawa, ilagay yung sarili ko sa aso, isang beses lang ako kakain. Parang Bitin eh, no? parang bitin. Oo. Sa tubig, lagi siya may tubig, hindi pwedeng walang tubig yun. At saka kaya hindi naman twice a day ang pakain ko. Kasi lagi naman may exercise yung mga aso ko eh. Kumbaga, nabiburn naman yung fats nila, kaya okay lang kahit twice a day. Nakita ko kanina, binabasahan niyo yung aso dahil ba sobrang init? Sa sobrang init, every hour pinapabasa ko yan. Dito lang sa ilalim ng katawan. Hindi ba nakakasama sa kanila yan? Hindi naman kasi para ma-preskohan lang din sila. Okay. At kanina nga may dumating na nagpa-stud Oo. kay Armor. Kay Armor, oo. Ano yung aso na pina-stud niya? Borbol or South African Mastiff. Okay. Tapos ilang stud yon? Tatlong stud. Ngayon, kanina nakailan na? Panguna pa lang yun, kaya pumunta siya ngayon, gusto niya makita. Bali, magiging co-owner ako sa Borbol niya. Hati kami sa magiging Ah, ganda. Oo, yun ang magiging Pero usapan. may female ka na Borbol. Meron akong puppy ngayon. Tapos, kamusta naman yung yung kinross mo na Doberman doon sa Borbol? Maganda yung kinalabasan. Paborito ko nga ngayon yun eh. Ngayon, Meron ka pa ba dyan? Meron. Pakikita ko mamaya. Okay, pakita natin yan. Pinapa-training ko nga ngayon si ang pangalan niya Borman na para hindi madaling tandaan. Oo. Borman. Borbol X Doberman. Doberman. Paano mo napapanatiling healthy ang mga alaga mong aso? Healthy ang pag-aalaga ko sa aking mga aso. Unang-una kasi sa umaga. Bago ko sila pakainin, pinapalinis ko muna yung nila, kulungan nila. Oo. Hindi pwede sa akin yung papakainin mo kahit may dumi ng May mga aso yan. pupus yan doon, no? Okay, ilagay natin sa sarili natin. Ikaw ba, kaya mo kumain ng may dumi dyan sa... Siyempre, Oh, diba? hindi, no? Sino ba kakain? Di ba? Kakain Hindi, di ba? naman. Parang nakakaano rin, di ba? So, Madumi. yun ang rule number 1 ko sa kanila. Basta magpakain ka at malinis yung kulungan. Magandang tips yan ni Sir Joel para doon sa mga viewers natin, no? Kasi, normally, pag ay mga alaga ating askal lang, di ba? Oo. Yung nilagay mong kakanan dito, maghapon na yun. Nandun pa rin. Tapos nakita mo, may natira. Nandun lang, hindi Pinaumagahan, pinaalis. pinapatong-patungan Oo. lang, di ba? Di ba? Alam nyo ba, number 1 na nagkakaroon ng sakit ang aso, lalo na pag naihian ng dagayan. Wala. Lalo na pag hindi mo siya napa-injectan ng 18-1. Kasi meron ako mga subscribers na nagtataka sila, yung kakanan ng aso nila tsaka inuman, nakalagay lang sa loob ng bahay. Kasi nga, isa na lang. Pero hindi nila alam, iniihian ng daga yun. Tapos mga ilang araw lang, patay yung kanilang mga alagang. Shih Tzu, Poodle. Mahirap kasi ang sakit na leptospirosis. Oo, doon na mamatay. Oo, kaya kung gusto niyo kung sa tingin niyo marami kayong magdadaga sa bahay, painjectin sila ng mga 8-in-1 kasi pang leptospirosis yun. Oo. Kasi hindi may iwasan yun. Hindi may iwasan. Kaya ako lahat, annual lagi kong 8-in-1. With leptospirosis. Baga protection sa kanila. Mainam na yung may protection kaysa yung nasa huli ang pagsisisi. Ayun na, may magandang tips na binigay sa atin Sir Joel, ha? Kadalasan kasi sa mga, hindi kennel ha, kadalasan yung mga nag-aalaga ng mga aso, ay pag nagpakain sila ng kakanan, minsan hindi na hinuhugasan. Hindi na hinugasan, Normally, nahayaan na lang nila. Ganun lang Oo, naging nakikita ko. tatama rin gado. Mga kaibigan ko, ganun na iba eh. Oo. Tapos ba, naglagay na ng pagkain ng umaga dyan, tanghali, yung pa rin, Yung pa rin, hindi na hinuhugasan. alis, hindi na alis. Oo, pati yung tubigan. Kaya magandang tip, linisin nyo muna. Saka isa pa, pag ako nagpakain ng aso, within 5 or 10 minutes, hindi niya ginagalaw ang pagkain, aalisin ko na yun. Oo. Hindi ko na ibibigay sa kanya yun. Kasi minsan busog pa, para hindi siya yung, masisira lang yung pagkain di ba? Oo. So tanggalin mo na, ipakain mo na lang sa iba, okay, itago mo lang, ipakain mo na susunod na ano. Gaano kadalas mo pinaliliguan yung mga alaga mong aso? Ikaw ba nagpapaligo o merong nagpapaligo? Pag sinisipag ako yung nagpapaligo kasi marami doon akong ginagawa, Oo, business, di ba?
Pero pagka naman, tawag dito, marami naman ako staff. Kumbaga, ang number one rule ko sa kanila, once a week, paliguan ng aso. May kanya-kanya sila. Halimbawa, yung si Boy Inub, parte na yun, kanya lahat yun. Siya magpapaligo nun. Sa kabila naman, si Tuklaw at saka si Boy Lulu. Sila sa dulo naman, si Mang Kanor. May mga kanya-kanya sila. Bago yung si Mang Kanor, ha? Ngayon ko narinig, ha? Bago yung si Mang Kanor. Siya ba yung kanina si Stud? Ha? Oo, siya yun, si Mang Kanor. Si Mang Kanor yun. Bago. 3 months pa lang ata siya. 3 months yun, pero nakita ko ng potential. Masipag, malinis sa number one. Magaling. Yun ang maganda. Magaling. Saka nakikita ko na concern siya sa mga aso. Number one, concern siya sa aso. Nakikita ko. Okay. Ano ang pinaka-advice mo para dun sa mga gusto mag-alaga ng aso? Lalo na mga large dog. Oo. Unang-una ka sa akin kasi pagka large dog ang alaga mo, dapat may space ka. Kung wala ka mang space, dapat na iwawalk mo siya. Kasi mga halos working line ng mga malalaking dogs, need nila ng energy, mailabas yung energy nila. Kasi kung hindi mo siya nailalaka, doon napapakawalan, walang sense. Kumbaga, lalo nagiging wild kasi ang aso pagka nakakulong lang eh. Iba yung nila, temperament. Tested ko na yan. Tsaka hindi ka pa pwedeng bumili ng large dog tapos ang bahay mo geto lakalaki. Mahirap. Ganyan lakalaki, di ba? Dapat kahit pa paano, mailalakad mo siya. Tsaka may tatakbuhan, may paglalaroan ng aso. May time ka para sa kanya. Yung sa mga gustong mag-avail ng aso, large and small breed ang mga pinifeature natin dito sa ating channel. Siyempre, kung bibili kayo ng malaking aso, expect nyo na dapat na mas malaki yung inyong space, yung inyong lugar. Hindi pa pwedeng bumili ka ng napakalaking aso, tas nandito lang. Nandito sa gilid lang, nakapul doon. Kasi di naman siya stop to eh. Dapat doon nakakagala rin siya. Yung aso ni Sir Joel dyan, lahat ng aso niyan, pag hapon pinapakawalan mo umaga, hapon. Kaya may schedule lang. Pag hapon na pinapalakad naman sila. Sabay-sabay sila dyan, hawak. Sa umaga, may time din na nakakawala sila sa sa labas. Kaya may mga pakawalaan ako doon eh. May time ba, Sir Joel, nagpakawala ka ng mga malalaking aso, nag-away? Meron. Pag minsan kasi, lalo na pag may nag-hit na babae at lalaki ang magkakasama, ako, number one yan. Sigurado. Mag-aaway yan. Okay, kahit hindi nila ka-breed. Oo, kahit hindi nila ka-breed. Sir Joel, mahirap ba magpalaki ng kennel? Sa hirap, talagang mahirap. Talagang mahirap. Hindi pwedeng sabihin mo na tawag dito. Kailangan may financial capacity ka. Hindi lang puro sa dogs mo kukunin yung mo. Minsan kasi, lagi ka bang may benta, di ba? Minsan wala rin benta, walang Kumbaga, mayroon ka pa rin ibang business na pang-suporta. Pang-suporta, may pang-support ka pa rin. Hindi yung ilang ang asahan mo. Hindi yung pwedeng asahan ng dog lang eh. Na sa business mo, na paiikot mo ba. Kailangan mayroon ka pa rin extra. Para kung sakaling, di ba, hindi ka makabenta, walang stud, walang Walang pangbili pagkain. Walang pangbili pagkain. May suporta, para may backup ka ba? Kailangan may backup ka lagi. Parang yan eh, parang gulong ng sasakyan eh. Kailangan 5. Alam may backup ka. Kasi kung 4 lang, pag naplatang ka, wala ka talaga, reserva. Usually, magkano ang gastos mo monthly para dun sa mga pagpakain, tsaka maintenance ng kennel? Ngayon, nagre-range na ako ng almost 280 to 300. Grabe yung laki. Lalo na pag may mga papi ko, ang dami kong papi, di ba? Bibili kang vitamins, mga gatas niyan, mga sa whelping, tapos mga gamot pag may sakit. Ang dami, tapos yung manpower pa. Unang-una, manpower. Tapos yung mga dog food, tapos yung mga na pinapakain ko, mga vitamins. Tapos yung mga siyempre, kailangan dali mo sa vet, yung mga vet kong babayaran. Tapos yung mga para sa vaccine, para sa deworm. Maraming So, maraming gastos, magastos. Tapos, hindi lang yan, di ba? Normal na nangyayari pag nanganak ang aso, di ba? Nasabi mo nga sa akin yung nagjabang ka. Namatayan ka ng napakaraming puppies. Ilang beses na yan. Lalo na pag wala ako sa Pinas. Normal lang talaga, no? Pag hindi nababantayan. Pag ikaw ang owner, tapos wala ka doon sa kennel, mahirap. Hindi mo kasi iba pa rin ang nandun ka eh. Iba pa rin yung hands-on ka. Si Sir Joel, ang hilig mamigay. Ang hilig niya mamigay ng aso. Pag trip niya, pamigay ko na nga lang to. Hindi dahil pangit yung aso o hindi dahil may problema. Kasi Sir Joel, pag hindi niya itong tao na to gusto ng aso, binibigyan mo no? Binibigyan Kasi nakailang bigyan na ng aso sa akin si Sir Joel. Minsan hindi ko na nga napapakita sa inyo. Ano ang pinaka-biggest challenge sa breeding ng mga aso? Pinaka-biggest challenge para sa akin yung namamatayan ka. Namamatayan ka ng mga puppy, tapos yung dati nagkaroon ako ng parbo, yun ang pinakamahirap sa lahat. Lahat ng dog breeder, lahat ng dog owner pagka nag-breed ka at nagka-parbo, kaya nagka-distemper. Yun ang pinakamasakit, parang ayaw mo na mag-aso sa... Kasi, parang ayaw mo na, nakakadala kasi makikita mo yung mga... Bagang aso nagka-parbo at umiiyak na, iba yung iyak. Alam mo, wala na yun, wala nang pag-aso.
Iba iyak. Hindi- Alam mo sa aso yung iba, yung iyak niya, kung mamamatay na. Hindi ka ba natotrauma? Natotrauma, kaya lang, kumbaga, yan na ng passion natin, di ba? So, kailangan mag-move on ka na lang. So, sa susunod, ang ginagawa ko na lang, mas ginagalingan ko pa, mas nililinis ko ano yung mga dapat kong gawin para hindi magkaparbo, para hindi magkasakit ang aking mga alaga. So, doon ko na lang, nag-iisip na lang ako ng mas magagandang gawain. May mga bago kasing viewers tayo na bagong per parent. Oo. Ngayon, alam ko itatanong ninyo kung saan nakukuha ang parbo. Pwede mo bang sagutin, Sir Joel? Saan nakukuha ang parbo? Unang-una, nakakuha ang parbo sa mga tsinela sa paa. So, di ba ang iba, bumibili ng aso, dadalhin sa mall. Halimbawa, 1 or 2 vaccine lang. Wag yung dadalhin kagad doon. Sigurado, parbo abutin yan. Okay. Kasi di ba, tsinelas, naglalakad ng mga tao, hindi mo alam kung saan man nagpupunta, di ba? Doon kasi talaga nagsisimula ang parbo sa tsinelas, sa paa. Doon nagsisimula, dadalhin mo sa bahay. So, pagka naman na, halimbawa, sa ibang aso naman, nakahawak ka ng parbo. Tapos na ihawak mo sa ibang puppy na wala pa namang mga complete vaccine, hawa na rin talagang madaling kumapit ang parbo. Ito yung lagi ko sinasabi kay Sir Joel. Kung nasubaybayan niyo yung video from the start na nagpunta ako sa kennel niya, never kong hinawakan yung aso niya. Alam ko yan. Padila. No, kasi alam kong nag-iingat ka Oo, lang. kasi kahit sa pet market, ganun ginagawa ko. Never ako humawak ng aso. Hinawakan ko to, nilambing, ginanong-ganon. Oo. Tapos hinawakan ko yung isang aso ulit. Oo. Never kong ginawa kasi iniingatan ko yung mga alaga ng mga seller. Kasi bakit? Ako si Kuya Odeng sobrang gala. Kung saan ako nagpupunta, di ba? Oo, tama. Baka mamaya kasi pag galing ako sa ganitong lugar at madala ko sa kennel mo, Sigurado, ubos yan. tospok lahat ng aso mo. Ubos yan. Oh, kasi napakadami Napakadali, napakadaling ano. napakadaling makakuha pala ng sakit. Basta ang parbo, na ganyan, lahat ng puppy na yan, ubos yan. Wala ititira yan. Oh, yun ang tips ko sa inyo sa mga pupunta ng mga kennels. Iwasan po ninyo magpapadila ng kamay. Pero pwede siguro mag-alcohol muna sila, Oo, no? pwede. Mag-alcohol Tapos muna. bago hawakan yung Oo. aso. Ako naman, ngayon, ang ginagawa ko, pag may mga puppy ko, minsan, siyempre, di maring maiwasan na mapahawakan. Kaya lang, na pinapahawa ko, mga halos 3 vaccine na yun. Oo. Oh, bali safe, halos safe na siya, halos safe na eh. Pero yung mga isang vaccine, hindi ko pinapahawakan yan. Wala akong maalala na hinawakan ko mga puppies wala. no? Hindi kang mahawak talaga na. Oo, kasi nga, iniingatan ko. Oo, Minsan nag-iingat kasi ka di ba talaga. nakamotor ako, Oo. pupunta ako sa'yo. Oo. Eh lalo na yung biyahe ko. Oo. Baka may meron akong napakadaming parbon dali. Wala kang ano dun. Hindi ka mahawak ng mga puppy doon. Yun lang naman, ano lang yun, tips lang ni Sir Joel. At tips ko rin, pagka pupunta kayo sa mga kennels, pwede kayo mag-alcohol siguro. Pwede. Oo, para makahawakan nyo yung mga Oo, aso. oo. Wag nyo lang ipadila siguro yung kamay nyo. Oh, wala. Pagka ano kasi, daling kumapit eh. Daling kumapit. Lalo na hindi biro yung mga presyo ng aso. Oo, lalo na. Talagang... Galing po mga ibang bansa, no? Oo. Mahirap talaga. Sino ang pinaka-favorite mo na aso sa iyong kennel? Mahirap eh. Pero siyempre kailangan meron kang... Ang pinaka-paborito ko ngayon, yan, si number 1, si Igor talaga number 1 dyan. Oo. Pero ngayon si Armor, yung Si Armor Armor. Ball. Oo. Kasi lumaki sa akin yan, nagkaparbo si Armor. Si Armor kasi nagkaparbo yan. So nung nagkaparbo yan, sabi ko sa sarili ko, ito mabuhay lang yung aso na to. Gagawin kong paraiso ang buhay mo. Kaya sinabi ko sa kanya yan. Kaya naging baby kaya napaka ano naman. Sobrang spoiled. Sobrang spoiled. Oo. Yun naman ang problema ngayon. Si Armor, siya yung Borbowel. Tama ba pronunciation? Borbowel o South African Mastiff. Oo. Siya yung pinaka defensive na aso ni Sir Oo. Joel pag pumunta kayo sa kennel. Kaya kung nakakawala yun, wag kayo didikit. Sa akin hindi pwedeng hawakan Kay talaga. Sir Joel. Pag nandun ako hawak, wag mo nga hawakan. Oo, mananakmal. Kakagating ka. Kasi yung last na visit ko kay Sir Joel, dinamba talaga ako. Oo. Ano? Oh, iba yun, iba. Buti hindi niya ako kinagat eh. Oo. Talagang gusto niya akong agatin pero Oo. dinamba niya lang ako, no? Saka iba yung power niya, mas malakas. Ang bigat, Saka ang bigat. malakas. Malakas Yun talaga. na. Yeah, siya yung nag-stud kanina. Oo. No? Oo. Okay, 5 tao. Tapos isang aso. O hindi kaya, malakas kasi Borbol. Napakalakas. talaga. Apat sila At ang babae, hindi naman ganun kalaki, pero masal-masal siya. Oo, napakalakas eh. Oo. Sir Joel, meron ka bang aso doon na sobrang kulit? Meron. Sino? Si Hyper. Ano yung tsura? Sino yun? Ano yun? Crossbreed ng Jack Russell sa ng Chihuahua. Yung maliit nakita mo kanina. yung parang daga? Si Hyper, napakakulit nun. Okay. Nakuha niya yung bilis ng Jack Russell. Yung mukha ng Jack Russell, tapos katawan ng Chihuahua. Ano ang pinakamahal na aso na nabenta mo sa kennel? Sa kennel, kasi nag-ano rin kasi, nagbebenta rin kasi ng mga import eh. So malaki din ang presyo nun. Mga import, nakabenta na ako ng mga alabay na import, saka yung kangal na import. Yun, mga nakabenta na ako nun. Pero sa kennel naman, nakapagbebenta ako ng halagang 140 ganun. Anong aso yan? Dati yung Canis Corso, naibenta ko dati ng Mahal bago-bago din pala, pa. talaga, no? Bago pa ang Canis Corso ng 140. Tapos ngayon, yung sa Borbol, yan, mahal ang Borbol ngayon.
140, 130 ganyan. Oo. 140 yung female, 130 yung... Ano ang pinaka-memorable na experience na bilang breeder? Ang pinaka-memorable na experience ko, pagka yung, siyempre, masaya pagka nakapag-out ka ng mga puppy, di ba? Nakakabenta ka. Oo. Tapos yung mga puppies ko, kumbaga, walang namatay. Yun yung talagang mga happy ka, yung walang namatay sa mga litter na yan. Tapos walang sakit. Doon mo matitikman yung kaligayahan lang na pagiging breeder. Ano yung pangarap mo para sa Doberman Farm Kennel? Ang pangarap ko, bali, natapad ko na rin naman kasi sa Doberman Farm Kennel. Pero mas gusto ko pa rin naman na, yung sa akin kasi kahit dumami pa ng dumami aso, wala nang problema. Kasi fashion ko talaga yun eh. Talagang, hilig ko talaga. Kumbaga, parang kahit mag-retired na ako, nandiyan na ako. Yun na yung pinaka-buhay ko eh. Aso kasi buhay ko talaga. Meron ka pa bang idadagdag na aso sa kennel mo? Abangan nyo, pero siguradong meron. Oy, abangan ninyo Abangan nyo, meron bang idadagdag meron na namang aso? bagong import sigurado. Oo. Siguro, pwede kayo mag-comment kung ano ba yung mga aso na wala sa Doberman Farm Kennel na gusto nyong magkaroon kay Sir Joel. Siyempre, hindi ka pa pwedeng maglagay ng mga galing lamig. Kumbaga parang yung mga galing sa mga... pero mag-aalaga din ako noon, yung nga lang sa loob ko ilalagay. Yung mga tulad ng Tibetan. At katabi nila Chris, no? Oo, katabi nila. Aircon, naka-aircon. Oo. Tibetan Mastiff. Oo, yung mga yan. Oo. Welcome to Doberman Farm Kennel. Bali, 6 years anniversary nga po pala namin ngayon at bibigyan po namin kayo ng 30 to 40% discount sa aming mga puppy. Kaya pa hinihintay nyo, mag-message po kayo sa aming Facebook page na Doberman Kennel or Doberman Kennel Bulacan. Pwede rin nyo kayo mag-direct message sa akin sa Joel Viola Valderrama na personal account ko. O pwede po kayong tumawag sa 0995-2955-443. Papakita ko sa inyo yung mga available naming puppies. Meron iba-ibang puppies ang makikita nyo ngayon. Ito nga po pala, meron kaming available na female na pure European Doberman na anak ni King Igor. Bali magti 3 months na po siya, naka-ducktail, naka-earcraft. Meron na po siyang papel. Ito naman po, meron kang available na Island Born na anak ni Pandora at saka ni Armor na Borbol. Dalawang female po yung available namin. Meron kaming available din na Blue Chow Chow na anak ni Mamba. Ito papakita namin sa inyo. Sa mga gusto pong mag-message mga prices po natin, PM nyo lang po ako, sasabihin ko sa inyo yung mga price. Basta meron kayong mga malaking discount na makukuha. Meron din kami mga available na mga English Bulldog na anak ni Bison. Iba-iba po ang mga dam niyan. Meron din po kami mga available na Merle na English Bulldog. Yan po, anak po ni Bison yan. Ang aking Merle na English Bulldog. 1.5 months. 1.5 months English Bulldog. Okay. Ito, meron din kaming mga English Bulldog na going 3 months. 3 months old. Next. Meron din tayong mga available na dalawang female na Cane Corso na mga black. 3 months. 3 months old pala yan. Meron din tayong mga available na mga Dutch Shepherd. Mga 3 months old. Anak ni Cornelius. Okay. Malaki. Oo. Ang mga gender na ito, Mga male. puro lahat lalaki. Oo. Oy, salamat Kuya Chris. Okay na Kuya Chris. Okay na yan. Mag-videoan ko lang dito. Meron din kami mga Cane Corso na mahigit na 1 month na. Gender. Meron tayong available male saka female. Okay. Pangat tayo ng brown tsaka ito. Itong isa. Ito. Huwag na yun. Ito lang. Ayan. Brown.
Wag yan. Okay. Wala. Huwag na tala. Okay na. Ayan. Sir Joel, anong kulay to? Bali, ano yan, brown. Akanin ko. Okay po. Thank you, Kuya Chris. Okay yan, Will. Meron din tayong mga available, dalawa pang female na golden retriever. Ilang buwan, Sir Joel? Bali, ano na yan, magto 2 months old. Okay. Isa pa. Meron nga din po pala tayong available pang dalawang female na Boerman. Anak po ni Armor yan, yung Borbol ko, saka ng pure European Doberman ko na si Citra. Bali, 3 months old na po mahigit yan. Dalawang female na available ko pa po na Boerman. Napakaganda ng Boerman na to, no? Okay. Kuya Chris, salamat. At eto nga ay inabutan kami ni Sir Joel na napakalakas na ulan. Siyempre, hindi natin mapipigilan. Pero salamat pa rin sa Panginoon at kahit pa paano, nakapag-shoot tayo. Ayan, si Sir Joel, naligo na sa ulan. Oy, Isin nyo to dito. napakalakas ng ulan, grabe. Isa na. Ayan. Baba na si Jelo. Mga chow-chow muna, chow-chow. Mga babaeng chow-chow. Nakita nyo, napakadami pa tayong ipapakita dito sa Doberman Farm Kennel. Kung naghahanap kayo ng mga pets na gusto nyo alagaan, quality, at saka talaga namang mag-enjoy kayo. Meron tayo available ng mga black chow-chow, mga female yan. 3 pa available dito. Anak ni Mamba. Okay. Ayan. Mga nabasa lang. Oo, kasi yan, malakas ang ulan. Okay. Okay, Kuya Chris. At yung last. Thank you, Kuya Chris. Sa mga prices po, pwede po kayo mag-PM sa akin sa aking Facebook page na Doberman Kennel or Doberman Kennel Bulacan. Ang aking number po ay 0995-2955-443. Maraming salamat po. At maraming salamat sa lahat ng mga viewers ng Doberman Farm Kennel at sa mga susubaybay sa YouTube channel ni Kuya Odeng. At syempre, maraming salamat kay Sir Joel Valderrama na pinagbigyan niya tayong mag-vlog ulit itong kanyang 6 years anniversary dito sa kanyang kennel. Sir Joel, maraming Salamat Kuya Odeng. At congratulations dahil isa si Sir Joel sa kaibigan natin na talagang nag-boom ang kanyang kennel na sa mga napuntahan natin. Kaya congratulations Sir Joel at sana tumagal pa ng maraming taon ang iyong kennel. Maraming salamat po sa lahat ng mga aking mga client at sa lahat po ng mga nag-PM sa akin. Maraming salamat. At sana madagdagan pa ng marami ang mga client ni Sir Joel at maraming natulungan si Sir Joel. Hindi lang dahil quality ang kanyang mga aso, ay kundi dahil talagang pag nagpunta kayo rito ay mag-i-enjoy kayo sa napakadaming aso na makikita sa kanyang kennel. At hindi lang yan, yung kambing na alaga ng kanyang tatay. Salamat Sir Joel at congratulations. Happy 6 years anniversary. Kennel Boys ni Sir Joel, Kuya Chris. Salamat. Ayan. Ito kay Kuya. Thank you sa inyo. Yellow. Okay. Thank you Salamat sa inyo. Si Boy Boy Hubad Ay, thank you. Oy, Boy Inob. Salamat. Ayan Boy, aligo ka na sa ulan Shout out kay Boy Inob. Yun Thank you. Oy, maraming salamat sa mga staff ni Sir Joel Valderrama dito sa kennel at napakababait ng mga staff niya. Ayan ito may sitso niya